Hello mga makaka! Welcome back sa aming 4th episode. Yes! Grabe, nakatagal tayo ng 4th episode. Yes. So, pang-4 na taon na po namin ngayon. Kada taon lang. Agad. Ang bilis. Every year nag-episode. Yes. And dito na naman po ang inyong mga Madaling kausap with Apple and Marie. Yes. So, anong topic natin ngayon, Bes? Topic ngayon, relatable na naman siya. Parang lagi naman relatable lahat. Siyempre, ganun talaga. Kaya nag-iisip talaga tayo ng mga topic na kailangan nakaka-relate yung mga listeners natin. Anong topic ito? Ito, hulaan ninyo. 3 letters. LDR! Pag-ibig. Usapang pag-ibig tayo ngayon. Love story naman ngayon. Kasi syempre, puro naman tayo serious ngayon. Sige, serious din naman ang puso. Kaya pag-usapan na natin siya. Yes. LDR meaning long distance relationship. Habang fresh pa yung heartbreak. Oh! Heartbroken pala siya. LDR, long distance relationship. I think it's fair na ako yung magtatanong kasi wala akong experience sa LDR eh. Ay, talaga ba? Wala akong Meron kang Wala jowa akong- dati Wala akong experience dyan, Besh. si Robert. Sino si Robert? Saan mo nakuha yung Robert Ako eh? na-experience Ikaw, sa LDR. saan may experience ka? Lahat na yata na-experience ko eh. Teka lang, ilan na yung naka-LDR mo? Nasa 16? Ang dami! Hindi mo totoo. Ang dami! So, basta Isa naka-experience ka lang. ng LDR. Isa lang, kasi simulan natin sa kwento na, pero nakalipas na po ito, okay? Nung pumunta po ako dito 2009, in a relationship po ako sa Pilipinas noon. Gano'n na kayo katagal nung pumunta ka dito sa ibang bansa? 30 years. So, malakas na, matatag na yung foundation nyo. 30 years na pala kayo. Hindi, parang nasa 5 years na kami noon eh. 5 Totoo years nga, yata. 5 years nga. 5 or 3 or something like that. So, Hey, nakalimutan niyo kunwari. Naku, lilyari ako kay Sunny. So, matagal-tagal na kayo. Oo. Ang usapan namin noon is ganun, mag-work ako, tapos ganun naman lagi nag-uumpisa. Oo. Na parang, hayaan mo lang ako mag-work doon, tapos magtutuloy yung communication natin. Kasi ganun yung LDR eh. Tuloy-tuloy, long distance siya kasi malayo siya sa'yo, pero tuloy-tuloy yung relasyon nyo. Kayo pa rin. Yan ang sinasabi na. So, ibig sabihin, committed pa rin kayo sa isa't isa. Yes. So, sa lang ang boyfriend mo, ikaw lang ang girlfriend. Yes, exactly. Tapos, kasi naghatid pa nga siya sa akin sa airport eh. Tuloy-tuloy pa din yung communication namin hanggang dumating na ako sa Malta. Tuloy-tuloy pa rin yung mga hanggang kalahating taong ko sa Malta. Tuloy-tuloy yung Tuloy-tuloy pa namin. rin. Okay. Communication. Okay. So, kung tinatanong mo kung naranasan ko na ba, yes, naranasan ko Naranasan po. mo na, oo. In a very little amount of time. Short time. Kasi, pagkatapos po ng 6 months, pero sinabi ko po sa kanya talaga yung totoo na syempre may mga din na mga pangyayari hindi mo inaasahan. Sinabi ko sa kanya na tapusin na natin kasi hindi ko na kaya. Ikaw ako ang tumapos. Ikaw na ang tumapos. Yes. Ako naman lagi tumatapos. Wow, okay. Ang haba ng hair nito. Ikaw ang nakikipag-break sa mga jowa. Kala nyo, beauty queen to, no? Okay, so dahil nga naranasan mo siya, ako hindi ko pa siya naranasan eh. So, sabihin mo sa amin kung gaano, nahirapan ka ba? O gaano siya kahirap? Mahirap In your siya own kasi, experience. in the sense na ako kasi very touchy akong person eh. Okay. Gusto ko kasama ko as much as possible. Intimate ka, oo. Intimate ako eh. Gusto mo ng mga yakap-yakap ka na. Gusto ko yan na at the end of the day, meron akong uuwian na magsasabi sa akin na, kamusta yung araw mo, yung ganyan. At least in flesh. Kasi, in flesh. ang Yes, hirap yes. kasi nung LDR na, ganun nga eh.
Oo. Ang layo nga eh. So, hahanapan ko pa ng oras. Unang-una, 6 hours ang pagitan ng yes, I Pilipinas was sa gonna Malta. say, oo. So, kung tulog na tayo dito, gising na sila dun sa Pilipinas. Oo, So, okay. paano yun? 'Di ba? Kailangan natin pare-parehas ng pahinga. Oo. So, hinahanapan namin Okay. palagi ng oras kung paano kami At saka, sinabi mo, 2009 ko dumating sa Malta. So, back then, hindi pa ganun ka... saan kayo nag-uusap? Skype? may Facebook na ba dati? Wala. Meron Meron na. Facebook Oo. na. Facebook. Pero, anong ginagamit nyo pang nagvi-video call pa kayo? Oo. Or... RedTube, ganun. Grabe naman. Grabe pa talaga kayo nag-uusap eh. Lako lang po eh. So, pinahinahanap pa namin. Yes, yung Skype. Yan, Skype. Number one, Skype. Oo. Kasi hindi pa usong messenger video call dati, di ba? Skype. Naalala ko nun kasi syempre nagna-night duty ako kay Tatang. Tinatanong niya nun, bakit ba ayaw mo na lang matulog? Kasi sabi ko, ikaw nga hindi natutulog, patulogin mo pa ako. Walang tulugan. Grabe. Sabi niya, sino bang kinakausap mo? Sabi niya, gano'n, natanong niya sa akin si Tatang, napakabait nun. Oo. So, so kinakausap mo yung ex mo nun? Oo, habang naka-duty ka? Oo, Okay. pag sa gabi bago So, matulog si Tatang. Gabi dito, Umaga doon. umaga sa Pinas. Oo, alas 6 na umaga, alas 7. Bago siya pumasok, kailangan makapag-usap kami. Oo, sacrifice. Oo, grabe. ganun kasi, di ba, ang LDR? Oo. Kasi kailangan yung hanapan ng paraan. So, doon ka nahirapan? Oo, doon ako nahirapan. Tapos, nagtuloy-tuloy naman. Pero, yung parang, kumonti na ng kumonti yung oras na nagkakaroon kami sa isa't isa. Nabawasan. Tapos ngayon, nagkaroon na ako ng mga kaibigan, no? Yes. Masasamang impluensya. Shout out sa mga kaibigan. Shoutout sa mga kaibigan nagdala sa akin sa Pachiville. Yung trauma po na dinulot nyo nandito pa rin. Hindi lang ko lang po. Okay, so napuyat ka din in some sense. Yes. Para lang makausap siya. Masasabi mo ba na pareho kayong nag-effort? At sa totoo lang, hindi lang din naman ako nahirapan. Kasi alam ko din sa kanya na nahihirapan Hirapan din siya. Kasi sinasabi naman niya, yung very vocal naman siya doon na namimiss kita, ganyan. Yung mga tawa mo, ganyan. Tapos, tanggalin mo na yung t-shirt mo. Hindi mo yun nangyari. Huwag niyo po paparinig sa mga bata. Hindi mo yun nangyari. Ganun yung, kasi, siyempre iba pag magkasama kayo. Oo. Iba yung saya, iba yung kwentuhan, iba yung ano. Pero, lagi ko din naman na nararamdaman yun na parang empty kami parehas. Oo, iba talaga. Diba? Kasi hindi kayo magkasama. Tapos, dumating sa point na kumukonti na lang yung oras namin na mag-communicate. Hanggang sa nangyari na nga yung mga hindi dapat mangyari. Tinapos na namin yung relasyon. So, I think isa talaga yan, number one sa challenges ng mga nag-LDR. Not because of I experience it. Kasi may mga kaibigan akong nakapag-LDR na din. It's because yung communication talaga, walang oras sa pag-communicate. Oo, pero linawin lang natin yung LDR po na yun, yung sa akin pong sitwasyon, ay single ako Oo. Iba po yung LDR nung may asawa at anak. Iba po yun, yung kasal at may mga anak. Single kasi. Oo, ako, ito po yung sa single situation. Iba, meron din kasi tayong mga LDR na OFWs na nag-abroad yung asawa, naiwan yung asawa at anak sa Pinas. Or yun. vice versa. Na isa sa kanila kailangan mag-alaga sa mga bata. So, yun. Yun ay iba po yun. Iba yun kasi talagang ibang commitment yun. Kasi ibang commitment yun. Mahirap mabuwag yung mga ganon. Kadalasan. Ang kaibahan kasi nun, sabi mo nga, dahil single ka, you have the opportunity to break the relationship. Yes. Kasi talagang pag hindi mo na talaga kaya, give up na. Pagka kasi mag-asawa and may challenges talaga, I think yung naman, Tsaka yung mga mag-asawa, kailangan nilang pagtagumpayan yun Yes. Yan talaga. Alam mo yun, para sa pamilya at para sa mga anak. Hindi mo naman sa sinasabi na hindi ko na din kaya, ganyan.
Pero kailangan yung makahanap ng paraan para makapag-usap kayo, ma-update para tungkol sa mga bata. Kailangan kasi ng update eh. Yes. 'Di ba? So iba po yung sitwasyon ng kasal, may pamilya na may anak kumpara po sa mga single. I think it doesn't mean naman na kailangan mo every time magme-message or ganyan. Tsaka yung mga karelasyon din naman minsan, I think na naghihintay ng message. Siguro naman may yung mga OFW, busy din sila minsan kaya hindi makapag-reply. Kaya dapat hindi tayo palagi nag-iisip na pinagpapalit na ako sa iba ni ganito, ni ganyan. At saka mahirap ang LDR kasi may mga babae na very, sila na yung mga, kagaya ng mga selosa, mga umaga pa lang nakabantay na yan, nakatutok na yan sa mga jowa nila. Nasaan ka? Patingin ng, itsura ng lugar na yan, diba? Kailangan yun. Oo, detalyado. Nandito na ako, nag-drive na ako papunta dito, or nagbas na ako, dumating ako sa ganitong oras. Tumatain na ako. Sorry po sa mga kumakain dyan. Diba? Yes. True. Diba gano'n, honey, uutot ako ngayon. Pakinggan mo. Oo, meron din namang, isa rin yan sa mga challenges, yung pagiging selosa ng partner. Kasi, madaling isipin na hindi mo siya nakikita, ano na syempre ang brain natin ko, minsan yung iniisip natin na, ano kayong ginagawa ba't hindi ako mini-message, gano'n. Exactly. Yung pala, yung jowa natutulog lang kasi puyat, or alam mo yun, pagod. Exactly. Diba? Yung mga ibang magjowa, ganyan, nagbabantayan sila. Kasi, kagaya din po nung naiwan sa Pilipinas, mahal po nila ang isa't isa eh. Automatic yan. Gusto mo rin tignan kung ano yung nangyayari dun sa jowa mo na nag-abroad. Diba? Kung may inaano na ba siyang iba, diba? Hindi mo rin yan mawawala sa isip mo. At lagi po natin tatandaan, sa pag-LDR, itong relasyon na to, pag pinasok mo to, 100% trust. Yes. Or Trust. 300%. Yes, More trust pa. talaga. Trust lang yan. Trust talaga. Talagang dyan mag-i-stick. Kailangan talaga pinagkakatiwalaan nyo ang isa't isa. Yes. Dahil alam nyo na hindi nyo kasama ang isa't isa. Wala kayo sa tabi ng isa't isa. Yes. Para malaman kung ano ang ginagawa nila. Exactly. Or kung totoo ba yung sinasabi nila. Diba? Tama yan. Kasi may mga jowa na pwede naman na hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na nandito ako sa party ngayon kasi magsiselos yun. Diba? May mga ganyan kagad Kaya doon nasisira doon nag-uumpisa na mawala ng tiwala. Kasi pag nalaman ni jowa na, nag-party ka pala, ba't di mo sinabi sa akin? So si jowa magpa-party din. Diba? Kaya nagkakaproblema. Sa totoo lang talaga napakahirap so, mahirap talaga. Napakahirap po. In your own experience. Para sa akin at para sa mga experience ng ibang tao, napakahirap po ng LDR. Nakikita ko po kung gaano silang nagsusumikap para matuloy-tuloy lang. Yung mga ibang Pilipino, makikita mo yan, naglalakad naka-headset. Naka-focus yung camera sa mukha nila kasi naglalakad na ako, pauwi na ako, sasakay ako ng bus. At saka, yun lang yung chance nila na makipag-usap doon sa kanilang partner. Exactly. Kasi, for example, magtatrabaho ka, hindi naman pwedeng, habang nagtatrabaho ka, kausap mo yung jowa mo. Exactly. Meron din namang mga ganong Pinoy, pero dapat hindi natin ginagawa. Mali din naman po yun. Pero, yun nga, yung sinasabi natin na yun lang yung chance nila kasi pag uwi nila sa bahay, madaling araw na sa Pinas, namang puyatin mo yung jowa mo. So, talagang ginagrab nila yung chance na makapag-communicate. Napakahirap po na panindigan. Pero meron din namang nagtatagumpay sa pag-LDR. Pero sa tingin mo, ano ba yung reason or basihan ng isang matatag na relationship na nag-LDR? Nagkaroon ng LDR? Yung matatag talaga sa tingin ko yung natuloy nila yung mga plano nila. Alam mo yun? Yun kasi yung mga success story. Yes. Na pagkatapos ng 3 years, kukunin kita dito. Or uwi ako ng Pinas. Tapos na, di ba? O kaya lahat ng tayong pamilya dito na. Yung ganyan. Yan yung mga success story. Nakakatuwa pong pakinggan yung mga ganyan. Sobra. At malaman.
Kasi ang kailangan talaga, napakadaming sakripisyo at pagtitiis para mapanatili yung isang relasyon. At kayo din mga nasa Pinas dyan, babae o lalaki, napaka number 1, tukso. Yes. Layuan mo ako. Kantahin ko pa. Number 1 challenge. Yes, number 1 yan, yung tukso. Hindi mo yan maiaalis. Napakaraming tukso sa paligid. Yes. Lalo na kasi nawawala yung partner mo sa tabi mo, nagkakaroon ka ng ibang kasama, doon nag-uumpisa ang mga tukso-tukso. Yes. Lagi niyo pong tatandaan, daig ng magandang malandi. Ano ba tama ba? Daig ng malandi ang maganda. Totoo yan. Kasi, yes. Hindi mo naman mapipigilan yan eh. Siyempre may mga tawag tayo ng laman eh. Yung mga pangangailangan, di ba? Kasi masarap nga na nahahawakan mo yung mga tao na lalo na yung mahal mo at kikiligin ka. Kaya nga nasa tao talaga yan. Kung talagang faithful ka at saka committed ka dun sa relationship nyo, talagang lalabanan mo talaga lahat. As in, gagawin mo talaga lahat ng makakaya mo para lang magtagumpay yung relationship. Kaya, I think one reason or basihan na nagtatagal yung mga nag-LDR is yung pagmamahal nila sa isa't isa. Kasi nga, kung wala talagang root yung relationship nyo na, alam mo yun, ano lang to, lust lang to, at walang love, wala talaga. Kasi, so sa akin last lang yun. hindi ko naman sinasabi na lahat. Hindi ko naman sinasabi na lahat. Pero kasi, if it's meant to be, it's meant to be, di ba? Yes. Kung kayo talaga yung pinagkaloob ng Diyos sa isa't isa, then kayo talaga yung magkakatuluyan. So, malamang for you, hindi kayong dalawa. Nga, totoo. Diba? So, pero ako, naging malinaw ako talaga sa kanya noon na tapusin na natin, pwede ka nang humanap ng iba dyan. Kasi, may ginawa na ako. Ayokong manatili ako sa kasinungalingan na niloloko ko siya, samantalang siya ay napakatapat sa akin at umaasa. Mali po yun. Kaya ako, on the dot, tinapos ko yung relasyon at inamin ko sa kanya na may ginawa ako. Tapos, nung inamin ko yun, inamin niya na din. Parehas wala kami may ginawa. Nag-aminan lang kayong dalawa. Inamin niya na din. Naghintayan lang. Naghintayan lang pala. Ay, susuko na yan. Susuko na yan. Konti na lang. Inintay ka lang pala no? Yes, so, yun nga yung sinasabi natin na yung matatatag na magkarelasyon dyan is nagmamahalan talaga sila. At talagang nagtitiwala sila sa isa't isa. Nandun na. Yung, siguro napakatibay na nung pundasyon nila noon. At saka I think, isa ding factor na pareho sila ng pangarap sa buhay. Kasi nga sinabi mo kanina na kung pareho silang may goal na, sige, in 3 years or 5 years, kailangan magkasama na tayo sa iisang lugar, either Pinas or ibang bansa, bubuo na tayo ng pamilya natin. Kung yun yung goal nyo parehong dalawa, mangyayari siya. Tama yun. Kahit ano man yung challenges na pero may mga mali din na LDR kasi may mga, si OFW, padala siya ng padala doon sa ini-LDR niya, sa karelasyon niya, hanggang sa yung karelasyon niya, syempre, hindi na siya gumalaw. Umasa na lang siya ng umasa. At dahil doon, natuto siya lahat. Magbisyo, lahat. Nag-end up din po sa wala. Kasi, hindi naman po pwede yung ganun. Oo naman. Diba? Kawawa din si OFW at lahat ng mga pinaghirapan niya, wala. Nauwi talaga sa wala. Dahil nilustay lang po ng ka-LDR. Mali din po yun. Oo naman. Diba? Kaya hindi rin natin masasabi na kahit na sinusustentuhan natin ang lahat ng salapi at lahat, mananatili yung pagmamahal sa atin ng tao kahit mamalayo siya. Iba pa rin po. Na talagang meron kayong pagtitiwala at respeto sa isa't isa. Respeto, isa rin yan. Isa rin yan sa basihan ng matatag na LDR. Ikaw naniniwala ka ba na kung hindi mo kasama, ito na nga yung sinasabi nila
absence make your heart grow fonder. Ito ba, mas lalo mo ba siyang minamahal dahil malayo siya? Hindi ko magets yung ano na yan. For me, in my opinion, I think yes. Kasi pagka umalis ka ng, alam mo yun, sa comfort zone mo. Kasi di ba, for example, may karelasyon ka, andun yung comfort zone mo. Tapos umalis ka dun sa comfort zone mo, mamimiss mo yun, syempre. O di namimiss mo lang, hindi mo minamahal. Hindi, meron din naman kasi siguro talagang nakakaramdam na, ay, mahal ko pala talaga siya. Kasi hindi ko kaya, yung buhay ko iba kung wala siya. Ganun kumbaga. Ikaw ba, pag wala si Sunny si Sunny po, boyfriend niya. Pag wala si Sunny sa tabi ko, thank you, mo. Lord. Joke lang po. Walang makulit. Diba? Parang, I think naman na-realize mo na, mahal ko pala tong ano na to. Yes. Diba? Hinahanap-hanap ko din naman. Pero, so, it's true for you na absence makes your heart grow fonder. Somehow. Pero kasi, pag sinabi mo kasi napakalayo na, nahihirapan ako sa ganun Okay. Yan nga yung sinasabing case-to-case basis yes. Nahihirap ako sa ganun Gusto ko yung madali ko lang mapuntahan, mahawakan. Nandyan na kagad. So, pag kunyari lumayo ka, gusto mong bumalik agad? Gusto ko bumalik kagad. Okay, diba? Okay. So, na-realize mo talaga that time, siguro nung nag-hiwalay kayo na ex mo, mas na-realize mo ba na mahal mo talaga siya o... Na hindi ganon katindi yung pagmamahal. Okay. Pero iba po yung experience ng iba. Meron talagang mahal na mahal nila. Siguro napakababaw pa nung relasyon na yon. Na hiningi ko naman ng tawad at the very least talagang kung ano man yung mga nagawa ko, yung pagkukulang na hindi ko napunan. Nung mga panahon na yun. Okay. So, sige, dahil nga ikaw yung may ka-LDR dati, ano naman yung mabibigay mo na advice na dapat gawin ng mga currently na may ka-LDR na dapat nilang gawin para matulungan nila yung isa't isa sa mga challenges na fini-face nila? Wala po. Bahala kayo dyan. Buhay niyo po yan Alam nga naman, turuan ko pa kayo, marunong pa kayo sa akin. Sa tingin mo na, ano ba yung dapat gawin ba? Paano nila matutulungan? Sa tingin ko, para mapagtagumpayan nila yung LDR, dapat talagang tuloy-tuloy yung communication. Open communication. Number 1 talaga. Number 1 yan. At saka yung trust. Alam nyo, pagkatiwalaan nyo po yung mga taong minamahal ninyo. Kasi kung hindi naman po kayo mahal niyan, di sana nag-iba na po siya noon pa. Diba? Tigilan nyo na po yung mga selos-selos na yan na wala naman pong kapupuntahan. Oo, kasi kayo lang ang mas-stress. Oo. Nag-uumpisa kasi yan sa duda Kasama mo yung lalaki sa picture, sino yun? Diba? Kasamahan lang yun sa trabaho. Diba? Pero meron din namang instances na very obvious na yung ginagawa ng isang partner. Iba naman yun. Yun naman pag nakita nyo ng obvious na nangyayari, alata naman din yun yung may kaakbay na yung may kakis na. Sinabing friend lang pero nakakiss na. Iba na yun. Iba na yun. Yung napicturean po sila, di ba? Kaibigan ko lang yan, pero nakahawak po sa dede. Kaibigan lang. Grabe Joke naman lang yun. po. Iba na yun. Iba naman yun. Diba? Iba naman po yun. Siguro, trust begets trust. No? Yes. Kung nagtitiwala ako, dapat magtiwala ka din. Okay. Parehas yan. Kailangan, it takes two to tango. Diba? Ika nga. Ngayon, napakahirap. Paano mo papagtugumpayan kung umpisa pa lang nagdududa ka na? Dudang-duda ka na. Paano magtatrabaho yung OFW dito kung bawat kibot, nakatawag ka ng nakatawag na nasaan ka? Anong ginagawa mo? Alangan naman hayahay lang yan dito. Obviously, nagtatrabaho yan, di ba? Ganon din naman sa Pinas, vice versa. Ngayon, paano din naman hindi mapapakali yung tao sa Pilipinas? Tawag din po tayo bilang OFW. Dad, nasaan ka, Dad? Dad, ba't ganyan yung ilaw? Di ba? Dad, ba't ganyan yung suot mo? Parang bago yan. Di ba? Tamang hinala. Tamang hinala. Ngayon, to si
necesidad, talagang ginagawa na lang niya. Oo. Diba? Kasi for what pa, di ba? Oo, total So, naman, wala ka naman palang tiwala Kasi masakit din yun sa isang partner na pag dududahan mo talaga, tapos makakarating sa kanila na wala kang tiwala sa kanila. Bakit pa? Ganun. Diba? Kaya ginawa ko to, nagloko na lang tuloy ako. Kasi laging ibabalik po sa inyo yan. Yes. Pagka nasira na po ang lahat-lahat ng mga pangyayari, ibabalik po sa inyo yan, susumbat sa inyo yan na, kasi ikaw sinabi mo ganito ako ganito ko So, saan po, hindi po kayo nagkasundo dahil lang, nagduda lang kayo sa isa't isa na hindi nyo naman parehas na patunayan. Pero iba pa rin yung talagang may ginagawa. Oo naman. Yun ay talagang labas yun sa usapan. Yun mga hindi iba na yun. Yung mga hindi matatapat. Pero itatakil natin yan sa mga susunod na episode. Cheating. Mga cheaters. Malaking yan. Medyo mainit-init na issue yan. Yung cheating na yan. Talagang ganon. So, nagtatagumpay nga ba? For me, meron naman. no. Pero Hindi natin. depende kasi sa sitwasyon Ako, para sa akin, kung single ka, malaki yung chance na hindi. Hindi. Oo. Okay. Para sa akin lang meron din naman nagtatagumpay. Okay. Pero kung may asawa, I think meron ding chance na magtagumpay kasi nga, iba na yung commitment pag may asawa ka. Exactly. Kaya, mas malaki yung chance na magtatagumpay sila kasi gagawin nila lahat para lang magtagumpay yung relationship Relasyon. nila. Ako, para sa akin, nagtatagumpay naman. Depende kasi sa dalawang pusong nagmamahalan. Ay, sige. Totoo naman. Diba? Totoo naman. Depende sa dalawang pusong nagmamahalan Meron din naman. Kung may mga plano po kayo, by hook or by crook, gawin nyo na lang naman po yung mga plano nyo. Mag-focus lang sa mag-focus sa po kayo pangarap. sa mga plano nyo, mga pangarap nyo. Kung gusto nyo po, kung siya po ang nakikita nyo bilang makakasama nyo habang buhay, why not? Mas magbuti naman po na sumusugal kayo sa tamang tao na at least alam nyo naman na meron kayong kahihinatnan. Oo, nagtatrabaho naman po yan na maayos sa ibang bansa. Bakit hindi? Yes, Subukan din po natin. Wala din naman pong bayad yung magiging matapat. Yes. Diba? Nandun lang naman po yan. Ilabas nyo lang po sa pag-uugali nyo. I think for me as well, number one din na factor is yung pareho kayo naniniwala sa Diyos. Na pareho kayong may faith. Takot. May takot talaga na tsaka pareho kayong nagdadasal na sana magtagumpay kami, mapagtagumpayan natin. Kasi Wag naman po yung puro pinagdadasal natin. Sana mas malaki yung padala niya next month. kasi kung isa lang yung nagdadasal tapos yung isa pala hindi, 'di ba? Parang wala din. So talagang dapat pareho kayong it takes two to tango. Yes. Yun nga sinasabi natin. Pero po yung mga nag-LDR na may mga anak at may mga pamilya na nasimulan, pag sumikapan nyo po na mapagtagumpayan, alang-alang po sa pamilya. Kaya nyo yan. Oo, alang-alang po sa pamilya at sa yung mga bata para hindi naman po sila lalaki na walang kinikilalang mga ama o ina. Oo, yes. Mahirap talaga. Dahil ang isa ay nagloko. Diba? Mahirap talaga yun. Hindi din naman po namin masasabi na tama kami dahil hindi pa po namin naranasan yung may pamilyang side. Pero kung kaya po natin umiwas sa tukso, umiwas na lang din po tayo. Kaya yes, yun lang yung ating wish para dun sa mga may ka-LDR ngayon. yes. Kapit lang kayo, besh. Kapit lang, besh. Kaya nyo yan. At mapagtatagumpayan nyo yan kung gusto nyo talaga. Yes. Diba? Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. At muli po, ito po ang inyong madaling Kausap!